I think maraming taong nahihirapan umalis sa LDR. Kasi minsan, akala natin love pa yun eh. Pero attachment na lang pala. At doon ka matakot kasi dati kahit anong pagod mo, siya yung pahinga mo eh. Hello guys, my name is Jeff Havana. Welcome to Stateside. And if this is your first time here, this is a space for real conversations. Mga usapang buhay abroad, LDR, relationships, growth, and everything in between. So whether nasa trabaho ka, nasa biyahe, or mag-isa kang nag-iisip ngayong gabi, this podcast is for you. May usapang masaya minsan mabigat, pero totoo. Welcome to Stateside. So this is our episode 2 for our munting podcast. Kagabi, I was thinking about this. After nung episode 1 natin, kailan nga ba dapat bumitaw sa LDR? Kasi parang ang daling sabihin ng ibang tao. Pag sinabi mo to sa ibang tao, ang dali nilang sabihin . Pag hindi ka na masaya, edi umalis ka na. Pero pag ikaw na yun nandun sa sitwasyon na yun, ang hirap . Hindi mo alam yung gagawin. Kasi minsan, hindi naman palaging cheating or merong nagtaksil or minsan hindi naman laging merong malaking away. Minsan, napapagod ka lang. Yun ang nararamdaman mo. Pagod ka na hindi mo maintindihan. Kasi tahimik lang siya, unti-unti. And maybe, merong nakikinig ngayon na alam mo sa sarili mo na merong mali at may iba sa relasyon mo, pero hindi mo ma-explain. Or, ayaw mo lang din aminin na in denial ka. I think maraming taong nahihirapan umalis sa LDR. Kasi totoo naman, hindi naman kaagad mawawala yung pagmamahal. Kahit naman hindi LDR is the same reason na hirap talagang mawala ang pagmamahal. Madali sana kung may galit . Kung may galit ka or niloko ka or sobrang toxic na . At least meron kang paghuhugutan ng galit mo or ng reasoning mo para umalis doon sa relasyon. Pero paano kung wala naman talagang problema or walang malaking problema talaga? Parang may disconnection lang, parang internet. Biglang na-disconnect lang. Yung nawala na lang, hindi na kayo same ng energy. And I think ito yung hindi masyadong napag-uusapan sa LDR. Minsan kasi, hindi naman distance lang ang problema . Or minsan hindi problema ang distance. Yung iba nga, may mga LDR naman na successful na kahit magkalayo, okay naman sila. Matibay naman yung LDR nila. So hindi distance minsan ang malaking problema ng isang LDR. Ang malaking factor dito sa LDR, ang problema, yung effort, yung consistency, yung pakiramdam mo na parang ikaw na lang yung gustong mag-maintain ng relationship. And you know what's scary? Yung hindi mo kaagad ito napapansin. Kasi dahan-dahan siya. Unti-unti nga, sabi ko kanina. Minsan bigla mo na lang itong mararamdaman. So for example, dati excited ka sa mga calls. Excited ka sa mga message. Kahit simpleng good morning lang, masaya ka na. Yung pagising mo sa umaga, check mo kagad yung phone mo. So, in-expect mo may good morning message ka. Yung may kilig ba? Tapos habang tumatagal, parang nawawala yung excitement or nawala na yung excitement. At syempre ikaw, ayaw mo tong aminin. Mahirap tong aminin. Kaya in denial ka. Sasabihin mo na lang, siguro pagod lang.
busy lang, or face lang to siguro ng relasyon namin. Pero deep inside, may part sa'yo na alam mong may nagbago talaga. At dito baka may nakaka-relate. Yung tipong pag, alam mo minsan, di ba, pag may tumawag sa'yo, siyempre, i-check mo yung phone mo, bago mo sagutin, titingnan mo kung sino yung tumawag. So pag nakita mong siya, yung parang wala ka ng gana. Parang hindi na ganun yung feeling na katulad before, na excited ka na makausap siya. Or nag-anticipate ka ng tawag. Pero ngayon, pag tumawag, nakita mo siya, hindi na ganun yung energy mo. Hindi siya dahil ayaw mo siya. Or hindi dahil sa hindi mo na siya mahal. Pero hindi na ganun yung energy. At doon ka matakot kasi dati kahit anong pagod mo, siya yung pahinga mo eh. Pero ngayon, parang gusto mo na lang mapag-isa. Parang okay sa'yo na hindi mo siya kausap. And listen, normal lang yun eh. Hindi naman ibig sabihin kung maramdaman mo yun is masama ka na. Or ibig sabihin nun, meron ka ng iba. Pero minsan, napagod ka lang siguro sa kakabuhat. Eto real talk. Ang hirap ng LDR, especially kung isa kang OFW. Kasi hindi lang relasyon yung dala mo eh. Hindi lang relasyon ang dala mo araw-araw. Number 1 na yan, yung pagod mo sa trabaho. Yung homesickness na malupit. At yung pressure mo sa pamilya, mga responsibilities. Dala-dala mo lahat yan eh. Tapos minsan, pag uwi mo, pag galing mo sa isang mabigat na trabaho na gusto mo magpahinga, pag uwi mo, yung relasyon mo, is hindi ka pabibigyan ng peace. Dadagdagan pa yung stress mo. So ikaw, saan ka huhugot? Naalala ko tuloy yung may nakausap akong isang OFW na taga dito. Sabi niya, hindi naman kami toxic eh. Hindi naman kami palaaway. Wala naman kaming pinag-aaway na malaki. Pero parang wala na talaga eh. Parang hindi ko na siya maramdaman. And honestly, gets ko kaagad yung ibig niyang sabihin eh. Kasi minsan hindi mo to ma-explain eh. Yung walang malaking dahilan, pero ramdam mo, parang wala ng buhay. And maybe merong nakikinig dito na same situation. Yung parang ikaw na lang lagi yung nauuna mag-message, ikaw na lang lagi yung nagtatanong, kamusta ka? Okay ka lang ba? Anong nangyari? Tapos, yung partner mo habang siya, parang nandyan lang. Present, pero absent. And alam mo ang pinakadelikado dun is kapag nasanay ka. Kasi minsan, akala natin love pa yun eh. Pero attachment na lang pala. Yung sanayan na lang. Yung takot na lang mawalan. Yung takot magsimula ulit. Takot mapag-isa. Or takot harapin ang reality na baka hindi na talaga kayo okay. And I think ito yung pinakamahirap, lalo na sa LDR or long distance relationship. Yung sayang. Sayang yung years, sayang yung mga memories, sayang kasi matagal na kayo. And totoo naman, masakit naman talagang mag-let go, hindi naman to ganun kadali. Especially kung sa dami yung pinagdaanan. Pero ito yung tanong, what if mas sayang yung sarili mo? What if habang pilit mong sinasalba yung relasyon, ikaw, unti-unti ka nang nawawala? Kasi dapat 'di ba sa isang relasyon, it will also give you peace. Hindi yung puro pagod, puro overthink, hindi puro ikaw yung umiintindi. At oo, normal lang mag-adjust or normal mag-compromise, part yan ng isang relasyon eh. Pero iba na kapag ikaw na lang palagi. Ikaw na lang yung may effort,
ikaw na lang yung may takot na mawala yung relasyon or ikaw na lang yung lumalaban. Ramdam mo yan, hindi lang LDR to. Kahit hindi kayo LDR, dumarating kayo sa point na ganyan. And maybe siguro kaya ka napapagod ngayon. Kasi matagal mo lang dinadala mag-isa yung relasyon nyo. Think about that. Eto, alam mo minsan hindi mo naman kailangan ng malaking dahilan para umalis sa isang relasyon. Hindi mo kailangang hintayin na lokohin ka. Hindi mo rin kailangan hintayin na sobra-sobra ka nang nasasaktan. Minsan, sapat na yung hindi ka na masaya. Hindi ka na panatag. Hindi ka na ikaw. And alam ko, mahirap tong tanggapin. Especially kapag mahal mo pa. Kasi posible naman yun eh. Pwede mo pa ring mahalin yung tao, pero alam mong hindi na healthy para sa'yo. At siguro ito yung gusto kong sabihin sa mga nakikinig ngayon. Kung pagod ka na, huwag mong i-guilt yung sarili mo kaagad. Huwag mong isipin na weak ka o mahina ka. Kasi minsan hindi ka naman talaga mahina eh. Ubos ka lang talaga. Diba sabi nga, ubos na. And if dumating sa point siguro na hindi mo nakilala yung sarili mo, kakaintindi, kaka-adjust, kakahintay, maybe kailangan mo nang tanongin ang sarili mo. Masaya pa ba ako? Hindi yung relationship Ikaw, sarili mo. Masaya ka pa ba? Eto, minsan akala natin strength yung pagstay eh. Pero yun pala, takot lang yun. Takot magsimula ulit, takot mapag-isa, or takot na tanggapin na hindi na kayo pareho ng gusto. Pero tandaan mo to, hindi ka talunan kapag pinili mo ang sarili mo. At hindi ka selfish kung mapagod ka. Kasi ang relationship, dalawang tao dapat yan. Hindi pwedeng isa lang ang palaging nag-e-effort. At hindi pwedeng isa lang ang merong pakialam. At kung dumating ka sa point na kailangan mong ubusin ang sarili mo para lang magstay sa tao, tanungin mo sarili mo, love pa ba to? Ako po si Jeff Abena and this is Stateside. Ayos. We stayed safe.